Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Marahil ay naitanong nyo na rin po sa inyong sarili, lalo na kapag kayo po ay tumitingala sa langit kung gabi. Totoo ka kaya na may ibang mga buhay sa dako paroon o may ibang mga nilalang sa dako paroon ng kalawakan na katulad ng buhay na meron dito sa mundo? Kung meron, sino-sino kaya sila? Anong uri ng mga nilalang sila? Bakit hindi natin mahanap yung kanilang kinaroroonan? Gayong laganap naman yung ating mga satellites, yung ating mga space mission sa kalawakan. At kung hindi sila totoo, bakit kailangan pang lumikha ang Diyos ng isang napakalaking kalawakan? Gayong ang Earth lang ang bukod tanging may naninirahan. Diba? So, ano ang misteryong bumabalot sa universe? Yan po yung ating magiging paksa sa topic na ito, mga kapatid. Ang narinig po ninyo ay hindi po tunog ng isang alien, mga kababayan, ano? Yan po ay tunog ng electromagnetic waves ng planetang Jupiter. Alam nyo, marami ng iba't ibang tunog na nasagap ang ating mga space satellite sa kalawakan. Pero sa buong kasaysayan ng space exploration, wala ni isang tinig ng tunay na extraterrestrial beings or alien na nasagap natin. Wala pa. Sa tagal-tagal nating nakakasagap ng mga tunog sa kalawakan, wala pa tayong nasagap na galing sa talagang alien. At may ilan sa atin na hindi naniniwala na mayroong ibang buhay sa kalawakan. Pero meron din naman ilan na naniniwala. Kasi sa laki ng universo, iisipin mo bang tayo lang ang nandito? Diba? Kaya naniniwala sila na meron talagang mga ibang nilalang sa ibang mga planeta. So, kamusta naman ang Biblia? Meron bang sinasabi ang Biblia tungkol dito sa bagay na ito? Eto, meron akong babasahin na isang talata at pag-aralan natin itong talatang ito, no? Ang sabi dito sa Hebrews chapter 1 verse 1 hanggang 2. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Ayan, mapapansin ninyo sa talatang yan, ang ginamit na term ay worlds o mga mundo in plural sense. Sa pangkaraniwang salita natin, yan po ay mga planeta. And scientifically speaking, hindi po naman natin matututulan na meron talagang ibang mga planeta sa kalawakan Totoo yun. Proven ng science yun. Pero ang tanong, may buhay ba sa ibang planeta? Well, bagaman hindi natin sigurado na sinasabi, hindi natin direktang sinasabi that there is a presence of life in other planets, pwede tayong makakuha ng ideya dito sa sinasabi ng apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ano sabi ni Pablo? May mga nilalang sa langit at sa lupa. Alam naman natin na
Hindi lang isa ang uri ng langit, di ba? Kung nababasa ka ng Biblia, there is other heavens. In fact, there are 3 types of heavens. Merong tinatawag na ikatlong langit sa Biblia. So pag mayroong ikatlong langit, syempre may una at mayroong ikalawa. At ang sabi ni Pablo, may mga bagay na nakikita. Ano tong mga bagay na nakikita? Yun po yung mga bagay na nakikita natin dito sa earth at saka dyan sa labas ng earth. Pero sabi niya, may mga bagay na hindi nakikita. So, lumalang ang Diyos ng mga bagay na nasa langit at nasa lupa. Mga nakikita at mga hindi nakikita. Meron din siyang mga nilalang na mga trono at mga pamamahala at mga kapangyarihan both sa lupa at sa langit. So yan ang sabi ni Pablo, di ba? May mga bagay na nilalang sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, mga kapangyarihan, mga pamunuan. So hindi lang sa lupa may nilalang ang Diyos at hindi lang isa ang langit. So dito magkakaroon tayo ng ideya, no? Pero again, uulitin ko, ito po ay base lamang sa aking sariling pag-unawa sa talatang ito. Hindi po ito doktrinal na deklarasyon, mga kababayan. For me, this is not debatable. So tuloy pa natin. Ang sabi dito sa aklat ni Job, sa chapter 38 verse 5, sinong naglagay ng mga sukat niyon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. So ito po yung time na ang Diyos nilalalang niya yung earth. Kung inyong mapapansin itong talatang ito, mayroong tinutukoy dyan na 2 uri ng mga nilalang na nanonood habang nilalalang ng Diyos ang ating mundo. Yung una ay tinatawag na mga bituing pang umaga, and then on the next clause, ang sabi, lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. So merong bituing pang umaga at merong mga sinasabing mga anak ng Diyos. Ang mga bituing pang umaga po, yan po ay tumutukoy sa mga anghel ng Diyos. Remember yung pangalang Lucifer? Ang ibig sabihin ng pangalang Lucifer ay morning star or bituing pang umaga. Kasi si Lucifer ay dating anghel, dating kerubin eh. So isa siya dun sa mga bituing pang umaga. Isa siyang dating anghel. At sa aklat ng Revelation, ang mga anghel tinatawag na mga bituin. So kung ang mga anghel ay tinatawag na bituing pang umaga, sino naman yung tinutukoy na mga anak ng Diyos doon sa pangalawang pangungusap? Sa palagay nyo, sino mga kababayan, mga kapatid? Well, para sa akin, itong mga anak ng Diyos, ito po ay general term. Ito po ang tawag sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Yung mga anghel or yung mga bituing pang umaga, they are just part of these sons of God. Kumbaga pag sinabing sons of God, general term yan. Yung mga anghel, kabilang sila dyan. So ibig sabihin, meron pang ibang mga nilalang na mga anak ng Diyos na hindi anghel. Nakuha nyo mga kababayan? Hindi sila mga anghel. Sila'y ibang klase ng nilalang ng Diyos na itinuturing din ng Diyos na mga anak. Ano katunayan? Dito sa aklat ng Job, chapter 1, verse 6. Sabi po dito, isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. Ano napansin nyo dyan mga kapatid? Hindi sinabi dyan na pagpupulong ng mga anghel. Hindi rin sinabi dyan na pagpupulong ng mga bituing pang umaga. Ang sabi dyan, isang araw nga na ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon. So ang magpupulong dyan mga anak ng Diyos. Baka may magsabi, ibig mo sabihin, yung mga anak ng Diyos na tinutukoy dyan, hindi mga anghel. Posible. Bakit? Eto sa original na wikang Hebrew, dun sa Hebrew translation, ang salin na ginamit sa talatang ito ay Ben Elohim. Ben Elohim, sons of God. Hindi ginamit yung salitang malak. Yung salitang malak, ibig sabihin anghel. Pero merong ibang mga translators ng Biblia na dahil naniniwala sila na yung tinutukoy na sons of God dito ay mga anghel, binago nila yung salitang Ben Elohim. Pinalitan nila ng malak. Kaya may mga translation kayong mababasa na ang nakasulat, isang araw nga na ang mga anghel ay magsiparoon at magsiharap sa Panginoon, imbis na anak ng Diyos. Yun po ay base dun sa
paniniwala ng nag-translate kung paano niya inintindi yung salitang Ben Elohim. Pero kasi dapat mag-stick tayo kung ano yung pagkakasulat di ba? Hindi natin masasabing mga anghel talaga yan. Ito papakita ko sa inyo. Ang sabi dyan, isang araw nga na ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, meaning, hindi sila always na nasa harap ng Panginoon. Tama? Kasi sabi dyan, nagsiparoon sila para magsiharap sa Panginoon. Therefore, these creatures are not always present in the sight of God. Yung mga anghel, lagi silang present sa harap ng Diyos pakinggan ninyo sa Matthew chapter 18 verse 10. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. So ang mga anghel laging nasa harap ng Diyos yan lagi nilang nakikita ang Diyos ito namang mga anak ng Diyos na tinutukoy dito, hindi naman sila laging palaging nasa harap ng Diyos Napansin nyo? Sabi dyan isang araw nga na ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na humarap sa Panginoon, meaning hindi sila laging nasa harap ng Panginoon. Ang pagharap nila sa Diyos, occasionally, hindi lagi. Ayan isang araw nga. So this is occasional, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, meaning hindi sila laging nasa harap ng Panginoon. Nakuha niyo po yung punto? So, hindi ako naniniwala na anghel to. Dati, akala ko anghel to. Pero syempre, nag-aaral pa rin tayo ng Biblia. Patuloy pa rin yung pag-aaral natin ng Biblia. Meron tayong mga natutuklasang mga bagay-bagay Progressive pa rin naman yung ating nalalaman And lately, habang binabasa ko tong talatang ito, na-realize ko, hindi mga anghel ito Kasi kung haharap sila sa Diyos, occasional lang Unlike no mga anghel, lagi silang nasa harapan ng trono. Umaalis lang sila doon kapag may pinapapuntahan ng Diyos sa kanila o isinusugo sila ng Diyos. 'Di ba? So balik tayo. Kung babasahin ninyo tong talatang ito, ang isa sa mga dumalo diyan sa pagpupulong na yan ay si Satanas. Si Satanas, nung time na yan, siya na po ang ruler or prinsipe ng earth. Bakit siya naging ruler or prinsipe ng earth? Kasi naagaw ni Satanas kay Adan yung pamumuno sa earth Si Adan kasi ang enkargado, siya ang in charge sa earth. Pero nung si Adan ay mahulog na sa pagkakasala, inoccupy ni Satanas yung posisyon ni Adan. So, ang mundo ay napasa kamay ng masama, sabi sa Biblia. So, Satan is the ruler of the earth. So, nung naganap itong pagpupulong na ito ng mga sons of God o ng mga anak ng Diyos, si Satanas na po ang prinsipe ng earth nung time na yan. Siya na ang Diyos ng sanglibutan ito. So, ano ibig ko sabihin? Posible na itong pagpupulong na ito ay pagpupulong po ito ng iba't ibang mga ruler o mga representative ng iba't ibang mga mundo o ng mga worlds na sinasabi sa Hebrews 1 and 2. Ulitin natin. Hath this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Plural. So, posible na ang mga anak ng Diyos na tinutukoy sa talatang ito ay mga iba't ibang nilalang na dumalo sa pagpupulong na yan bilang kinatawan o representative o mga ruler sila ng iba't ibang mga worlds. Kung saan si Satanas naman ang tumatayong kinatawan dahil siya na nga ang ruler ng earth, kapalit ni Adan. So yan po yung pagkakaintindi ko sa talatang ito, mga kapatid. O baka may magtanong, ibig mo sabihin si Satanas anak ng Diyos? Kasi meeting yan ng mga anak ng Diyos So si Satanas ba ay anak ng Diyos? Hindi po. Itong pagpupulong na ito ay pagpupulong po talaga yan ng mga anak ng Diyos. Dapat nga ang nandyan si Adan Kasi si Adan anak ng Diyos Diba? Remember, si Adan ay tinawag na anak ng Diyos? Ito sabi sa King James Version ng Luke 3:38, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. So si Adam ay son of God. Kasi siya lang yung walang magulang So supposedly si Adan dapat ang umattend dito sa meeting na to. Meeting ito ng mga anak ng Diyos Pero dahil inagaw nga ni Satanas ang pamamahala ng mundo, siya po yung dumalo sa pagpupulong na yon. At ang sabi sa talata, si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Napansin nyo, kasama nila si Satanas, meaning itong mga nilalang na ito,
Hindi talaga sila laging nasa harap ng Diyos. Since si Satanas, hindi naman laging nasa harap ng Diyos yan si Satanas eh. Diba? So logically speaking, kung kasama nila si Satanas at si Satanas ay laging hindi nasa harap ng Diyos, itong mga sons of God, hindi rin ito laging nasa harap ng Diyos. Nakuha nyo? Bakit kasama nila si Satanas? Kasi si Satanas, feeling niya, ka-level siya ng mga anak ng Diyos eh. Hindi siya anak ng Diyos, pero ang pakiramdam niya sa sarili niya is ka-level siya nitong mga attendees na ito. Kasi nga naman, siya na ang ruler ng earth eh. Siya na pumalit kay Adan eh. Kumbaga siya na yung tumatayong representative ng mundo eh. So, umattend siya dun sa meeting na yun. Nakuha niyo yung punto ko mga kababayan. Itong mga sons of God na ito po yung mga nilalang na nagmula sa iba't ibang mundo para i-represent yung kanilang mga planeta. So, Satan is going to represent the earth in this meeting kaya siya sumama. At ang katunayan, kung babasahin ninyo ang chapter 2 verse 1, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. Ulitin natin, again, there was a day. So occasional talaga hindi laging meeting eh. Hindi sila laging nasa harap ng Diyos eh. Nung matapos yung unang meeting, syempre umalis sila sa harap ng Panginoon. And again, in this particular meeting, humarap sila ulit. So dun sa salitang again, there was a day that when the sons of God came to present themselves before the Lord, umalis sila nung unang meeting, and then nung nagkaroon ulit ng meeting is humarap na naman sila. So they are not always present. Galing sila sa kung saan. Nakuha nyo? At kung papansinin pa ninyo itong verse na to, hindi sinabi ng Diyos kay Satanas, o ba't ka nandito? Ano ginagawa mo dito? Hindi ko welcome dito. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos kay Satanas. Sa halip, ang sabi niya kay Satanas, saan ka nang galing? Meaning, inaasahan ng Diyos na talagang si Satanas ay pupunta doon. Kasi meeting yun ng iba't ibang mga nilikha ng Diyos eh. Meeting yun ng iba't ibang mga planeta, ng mga dominion. And Satan is going to represent the earth. Nakuha niyo yung punto ko. So, again, nauulitin ko mga kababayan, ito po ay posibilidad lamang. Nasa inyong pagpapasya pa rin kung tatanggapin ninyo itong observation ko na ito. Hindi po ito doktrinal para maging saligan ng ating pananampalataya. Base lang ito sa naging pag-aaral ko dito sa talatang ito, no? At para suportahan yan, dito sa aklat ng mga awit ni David, meron tayong mababasa sa Good News Bible natin basahin. Ang sabi dito, God presides in the heavenly council. In the assembly of the gods, He gives His decision. So meron talagang konsilyo sa langit. There is a heavenly council. Ang tawag ni David, assembly of the gods. At ang Diyos ang gumagawa ng desisyon dito sa assembly na ito. Kung babasahin natin sa English Standard Version, ganito naman yung pagkakasalin. God has taken His place in the divine council. So meron talagang konsilyo eh. In the midst of the gods, He holds judgment. Sa Amplified Version, ito. Sabi dito, God stands in the assembly of the representatives of God. In the midst of the magistrates or judges, He gives judgment as among the gods. So, all of them are speaking about assembly, council, representatives. Hindi ito mga anghel, mga kapatid. This is a council, a governing body. At sa konsilyong ito, ang Diyos ang humahatol or siya yung nagpapalabas ng huling desisyon sa mga pagpupulong na ito. So, ano ibig kong sabihin? Posible na mayroong mga nilalang mula sa iba't ibang mga daigdig o sa mga worlds na humaharap bilang mga representative ng mga daigdig na to dito sa konsilyong ito, sa Heavenly Council. Nagmi-meeting itong konsilyong ito for some reason, whether para mag-report or para baka meron silang gustong idulog sa Diyos o baka ang Diyos ay merong gustong sabihin sa kanila, hindi natin alam. At ang Diyos naman ang naglalabas ng huling desisyon kapag natatapos itong meeting ng mga meeting na ito. At ang isa pa sa mga pwede nating gawing patuloy na meron talagang ibang mga nilalang sa kalawakan,
yung nasa aklat ng Apokalipsis. Ito, babasahin ko sa inyo mga kababayan. At kayo na yung mag-observe dito sa verse na ito. Ang sabi dito sa Revelations chapter 12 verse 12, "Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time." Ano sabi? Rejoice, ye heavens. Remember, hindi lang isa ang langit, kaya heavens ang pagkakasulat dyan. At dito sa mga heavens na ito, meron daw mga nakatira. Ayan o, rejoice ye heavens and ye that dwell in them. So meron talagang mga naninirahan dito sa mga langit na ito. Hindi lang dun sa ikatlong langit, ano? So, ang tanong, bakit hindi natin sila makita? Ha? Bakit walang masyadong sinasabi ang Biblia tungkol sa mga nilalang na ito? Parang tahimik ang Bible pagdating dyan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because we are fallen and they are not. They are clean beings and we are not. Sila'y mga perpektong mga nilalang at tayo naman ay mga makasalanan. Kaya nga ang tawag sa kanila ng Biblia is sons of God. Because they are unfallen race. Hindi sila nagkasala. Mga perpekto sila, kaya they are sons of God. And since they are sons of God, they are immortal. At meron silang incorruptible, glorified body. Makapangyarihan yung kanilang pagkatao o yung kanilang katawan. Hindi katulad natin, fallen race tayo. Karamihan na nandito ay puro anak ng dyablo. Konti lang ang anak ng Diyos. So, to preserve their unfallen nature, ayaw ng mga nilalang na ito na magkaroon ng kontak sa atin. Ayaw nila, lalo't alam nila na nandito si Satanas na kaaway ng Diyos. Kilala din nila si Satanas sumasama si Satanas pag nagmi-meeting sila sa harap ng Diyos. So ayaw nitong mga unfallen race na ito or nitong mga unfallen beings na ito na mahawa sa atin. At ayaw nila kay Satanas. So ang Diyos, palibasa hindi tayo pinabayaan, inassign niya yung mga anghel para alalayan tayo, protektahan yung mga anak niya dito sa mundo. Kasi nga yung unfallen race, ayaw tayong ayaw makipag-contact sa atin ayaw nilang mahawa sa atin So that's the possible reason kung bakit sa tagal na nating nagpapadala ng mga space mission, wala tayong matrace na ibang nilalang or bakas man lang ng buhay sa ibang planeta. Because our planet has been isolated from the rest of the unfallen worlds. Yan po yan, mga kababayan. Hindi natin alam kung gaano sila kalayo, pero posible na they are billions and billions of light year away. Ang layo nila sa ating planeta kaya hindi natin sila maramdaman. At tayo naman, na-isolate sa isang sulok ng universo dahil sa ating mga kasalanan. Gano'n naman talaga, di ba? Pag may sakit ka, isolated ka sa iba. Ayaw nilang lumapit or makipag-usap man lang sa'yo dahil nga may sakit ka. Ayaw nilang mahawa. Ayaw nilang dumikit dun sa virus na dyablo. So I think that is one of the consequences of sin. But I believe, naniniwala ako na itong mga beings na ito is aware sa mga nangyayari sa atin. Alam nila yung mga nangyayari sa atin. O yun nga lang, ayaw talaga nilang makipag-communicate sa atin. So ang tanong, kailan natin sila makikita? Kailan tayo magkakaroon ng komunikasyon sa kanila? Pag tayo po ay naligtas. Remember our discussion sa mga nakaraang episode. Pag nirapture ang lahat ng mga maliligtas, while we are traveling to the third heaven, dun sa kaharian ng Diyos, ipapasyal tayo ni Kristo sa buong universe para ma-appreciate natin or makita natin yung ganda ng mga gawa ng kanyang Ama. And naniniwala ako na during that time, makikita at makakausap natin yung ibang mga nilalang na ito sa ibang mga planeta. Itutur tayo ni Kristo sa mga nilalang na ito. Ganyan po yan, mga kapatid. So kapag pinatay na ng Diyos si Satanas, at pinatay na ng Diyos ang lahat ng mga masasama, at ang Diyos, sisirain niya ang mundong ito at gagawa siya ng isang panibagong langit at panibagong lupa, doon na natin makakasama itong ibang mga nilalang nalilikha ng Diyos. By the way, ano ba yung panibagong langit? Kasi pinag-aralan natin sa nakarang episode yung bagong lupa, yung New Earth. So ano naman yung panibagong langit? Alam nyo, yung nakikita ninyong kalawakan,
Yan, yung visible universe. Ako kasi naniniwala ako na may visible universe at invisible universe. Yung invisible universe, ito po yung universe na hindi na kayang abutin o makita kahit ng pinakamalakas na teleskopyo or satellite ng mga tao. Kumbaga malayong malayo na yon. Ang tawag ko doon, invisible universe. They are present but we cannot see them. So itong visible universe, ito po yung naaabot naman ng ating mga telescope. Ito po yung wawasakin ng Diyos. Ito po yung langit na babaguhin. Nakuha nyo mga kababayan? At once na sinira na ito, ang ipapalit po is yung invisible universe na hindi natin makita-kita. Yan po yung magsisilbing bagong langit. At nandyan po sa bagong langit na yan, yung mga planeta ng mga iba pang mga nilalang ng Diyos na hindi nagkasala. Yung unfallen beings. So magiging malapit sila sa atin. Sila yung magiging pamilya natin sa kalawakan. At ito namang bagong lupa na lilikhain ng Diyos na magiging tahanan ng mga naligtas, ang magiging sentro nitong bagong galaxy or nitong bagong heaven na gagawin ng Diyos. Bakit magiging sentro? Kasi ang Diyos dito natitira eh. Dito siya titira dyan sa bagong lupa na yan o sa new earth na lilikhain niya. Ito basahin ulit natin yung Revelations 21:3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay nasa kanila at magiging Diyos nila. So dahil nandito na nga ang Diyos sa bagong lupa, ito na po yung sentro. At since ito na yung sentro, dito na rin pupunta yung mga heavenly councils, yung mga representative from the other planets, tulad ng ginagawa nila ng una para humarap sa Diyos. Nakuha nyo? So pag nangyari yun, makikilala lang natin sila ng husto, makakausap, magkakaroon tayo ng fellowship sa kanila. At hindi sila nakakatakot. They are perfect, glorified, incorruptible body. Kung ano yung katawan na tataglayin ng mga maliligtas, that's the same body na meron itong mga unfallen beings na ito. So hindi natin sila kakatakutan, di ba? At kung sila pwede nang magpunta dito sa bagong lupa, tayo rin papayagan din naman tayo ng Diyos na bumisita naman sa kanilang lugar kasama ng mga anghel na naka-assign sa atin. And all the children of God will live in harmony. Ganyan po yan mga kababayan. At ang saya nun, biruin mo makakapunta ka sa ibang planeta at sila naman pwede silang magpunta din dito kahit kailan ninyo gusto. Sa ating nakaraang episode, ang sabi doon, ang buong lupa ay mapupuno ng karunungan ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa lupa. So the wisdom of God will flourish. Matutuklasan natin kung papaanong makipag-usap sa mga hayop, makipag-usap sa mga halaman, and even to communicate with other beings outside our planet. Kumbaga, ang bagong langit po, yan po ay confederacy or galaxy of different planets na iisa ang Diyos na sinasamba. At alam nyo kung gaano kabilis ang travel from one planet to another? Pakinggan ninyo sa Ezekiel chapter 1 verse 14. Ang apat na nilalang ay nagpaparoot paritong simbilis ng kidlat. Nakita nyo, ang anghel, pag nag-travel yan from third heaven papuntang earth, simbilis ng kidlat. Seconds lang. Kaya nga si Anghel Gabriel, di ba? Nung panahon ni Daniel, o anong ginawa ni Anghel Gabriel? Pakinggan ninyo dito sa Daniel chapter 9 verse 23. Sa simula pa lamang ng iyong panalangin ay tinugon ka na. Ikaw na labis na kinalulugdan ng Diyos, na parito ako para sabihin sa iyo ang katugunan, kaya pakinggan mo at unawain ang ihahayag ko. So si Daniel, bago pa lang siya manalangin sa Diyos, ang sabi ni Gabriel, sa simula pa lang ng panalangin mo, tinugon ka na. Kaya ako, pinapunta ng Diyos agad dito para tugunin yung panalangin mo. Nakita nyo kung gaano kabilis nag-travel si Daniel from third heaven to earth? Magsasalita ka pa lang, lumabas na yung utos na puntahan kita. So nandito ako ngayon para dalhin yung katugunan sa panalangin mo, Daniel, sabi ni Gabriel. Ganon kabilis. So during the new heaven and new earth, you want to travel from one planet to another,
ganun lang din kabilis. Bakit? Kasi may kasama kang anghel na bodyguard mo eh. 'Di ba? So, ganyan ang buhay dyan mga kapatid, dyan sa bagong langit at sa bagong lupa. So, I think hanggang dito na lang muna yung ating pag-aaral sa episode na ito. And since this is the final episode of our Revelation series, next episode ay sasagutin naman natin ang ibang mga interpretasyon na itinuturo ng ibang mga pananampalataya diyan sa Revelations. Yung kanilang mga self-interpretation sa Book of Revelations. Tatalakayin na natin yan. And we will compare to the Bible kung tama ba yung mga interpretations na ito. So again, maraming salamat po sa inyong panonood and to God be the glory.